Pasok kayo. Salamat. Ako nga pala si Gino. Apo ako ng may-ari ng apartment building. Ako naman si Jasmine. Elena. Nice to meet you, Gino. Nice to meet you too. Nga pala, wala si Lola Rosita. Kaya ako na muna magpapakita sa inyo ng paupahan. Hindi ko alam ang presyo. Kararating ko lang din sa baryo na to kahapon. Naisip ko na wala pa si Lola ngayon. Kaya ganito na lang siguro. Kung magugustuhan niyo ang apartment, magstay muna kayo dito. And then, bukas pagdating ni Lola, saka kayo makipag-usap sa kanya tungkol sa renta. Ay, hindi mo ba siya matatawagan? Sinubukan ko na eh. Pero hindi kasi sanay sa cellphone si Lola, kaya hindi siguro napapansin. Pero sigurado naman akong bukas ng umaga, nandito na yan. Ganun ba? Medyo nag-aalala kasi ako eh. Baka masyadong mahal para sa nakalaan kong pera. Huwag kang mag-alala. Pangalawang bisita ko na dito sa Cebu. At dito sa apartment na to, lagi akong umuupa. Mura lang paupa ni Lola Rosita. Ganun ba? Naku, salamat naman. Kung ganon, dito, sumunod kayo sa akin. Ito yung unang unit. Ang alam ko, mas mura to dahil studio type siya. Ito namang pangalawa, bakanta rin yan. Eto, kompleto talaga. May kitchen, living area, at isang bedroom. Kung ako sa inyo, dalawa naman kayo eh. Dito na ako sa pangalawang unit. Ha? Ay, naku, hindi kami magkasama. Hindi ba? Sorry, akala ko magkasama kayong titira sa isang unit. Naku, hindi. Anyway, kung anong hindi mo pipiliin, Jasmine, doon na lang ako. Naku, salamat naman. Sa studio type na lang siguro ako, Gino. Nag-iisa naman kasi ako eh. Mas okay na to, lalo na kung mas mura siya. Oh, sige. So, ikaw Elena, dito ka na sa pangalawang silid. Sige, walang problema. Gino? Oh, iyo. Nandito ka na pala. Kumusta ang biyahe mo? Ayos lang naman ate. Nga pala. Sila mga posibleng maging kapitbahay ninyo ngayon dito sa apartment. Si Jasmine at Elena. Kukunin nila itong dalawang magkasunod na apartment. Kasunod nyo. Ganun ba? Well, welcome sa inyong dalawa. Ako nga pala si Ina. Ate Ina na lang ang itawag niyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Payapa at mababait naman ang mga kasama natin dito. Isa pa, mabait si Lola Rosita. Kapag nalilate ka ng upa, hindi ka naman pagagalitan. Basta ang ipinangako mong araw ng pagbabayad, tutuparin mo. Oo, mabait ang lola ko. Lalo na kung maayos kayo sa apartment. Malinis at hindi nyo napapabayaan masira ang mga kagamitan dito. O siya, mauna na ako. Malilate na ako sa trabaho ko eh. Sige ate Ina, ingat ka. Salamat! Gusto niyo na bang makita ang loob? Sige. Isang paalala. Mga Aswang Confessions, may mga magnanakaw ng kwento sa ating channel. Kaya siguraduhin mong dito ka lang nakikinig sa official channel ng Aswang Confessions. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Jasmine. At ilang taon na ang nakalipas simula ng araw na iyon nang magsimula ako sa Cebu para sa isang bagong series ng aking travel vlog. Normal naman po ang lahat sa unang araw ng paghahanap ko ng matitirahan, kaya hindi ko masyadong iniisip ang iba pang bagay. Nang makita ko ang loob ng silid, agad ko naman itong nagustuhan. Malinis at halatang ligtas ang lugar at maganda rin ang pwesto nito. Hindi masyadong mainit dahil malayo sa maraming bahay at puro bulubundukin ang tanawin mula sa bintana. At gaya nga ng napag-usapan, kahit wala pang bayad ay nagpalipas na agad ako ng gabi doon. Kinabukasan, maaga pa akong nagising upang ihanda ang aking unang recording at matapos iset up ang mga camera, hinayaan kong ipakita ang aking morning routine. Sakto naman habang nagsusuklay ako sa harap ng maliit kong salamin, may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko noon, nakita ko ang isang matandang babae na may mapuputi ng buhok at kulubot na ang balat. Ngunit kabaliktaran ang inaasahan kong mabait at malumanay na matanda, kagaya ng sinabi nila. Sinalubong ako ng matalim at mabagsik niyang tingin.
na tila kagagaling lamang ang mata sa kabilang bahagi ng silid. Ay, good morning po. Kayo po ba si Lola Rosita? Ay, ako nga. Pasensya ka na sa busangot kong mukha. Naiinis lamang ako sa aking apong si Gino. Kung sino-sino na lamang kasi ang tinatanggap sa paupahan. Po? May problema po ba? Umupa na sa akin ang kalapit apartment mong yan. Hindi ko gustong ugali niya. Salaula din siya sa mga gamit. Talagang doon pa siya umupa sa may kwarto. Pero hindi naman marunong maglinis. Teka, si Elena po bang tinutukoy ninyo? Yun nga, Iha. Hindi ko naman na matanggihan. Nabayaran na pala si Gino kagabi pa. Yung ganun po ba? Oo nga pala. Ang upa sa kwarto na ito ay 2,000 kada buwan. Bukod dito ang tubig at kuryente. May internet din ako dito, kaya kung gusto mong makikonek, madadagan ang babayaran mo buwan-buwan. Ganun po ba? Okay lang naman po. Kailangan ko rin po kasi. Sige, Iha. Mabuti nang malinaw ang usapan para walang reklamo sa mga susunod na araw. Opo. Sige po, Lola. Pakitype na lang po dito ng bank details mo. Tapos isisend ko na po sa inyo yung bayad. Ay nako, Iha, wala akong mga ganyan. Cash na lang. Ganun po ba? Okay lang po ba kung ibibigay ko na lang po sa inyo mamaya? Magwi-withdraw muna po ako sa labas. Kay Gino mo na lang iabot, Iha. Dahil nasa kauna-unahang silid lang naman siya sa unang palapag. Ako kasi sa likod ng building pa ito nakatira, sa lumang bahay namin ng aking asawa. Ganun po ba? Sige po, Lola. Ibibigay ko na lang po kay Gino. Sige, Iha. Mauna na ako. At ikaw, sabihin mo sa akin kapag may ginawang kabalasubasan ng kapitbahay mong yan. Opo. Sasabihin ko po sa inyo kaagad. Huminga ako ng malalim nang makatalikod si Lola Rosita Mestigaya at napasulya pa ako sa aking nakasetup na kamera. Siguradong nakuha ang bawat detalye ng aming usapan. Napatawa na lamang ako sa sarili habang bumalik sa pagsusuklay. At kasabay nito ay sinimulan kong maglagay ng manipis na makeup para mas maging komportable sa harap ng kamera at handa sa anumang recording na gagawin ko. Nang matapos yon, inayos ko na rin ang apartment. Tiniyak ko na maayos sa mga gamit at ang mga kamera ay nakapwesto ng maayos bago ko saglit itong pinatay para makapagpahinga sandali. Ngunit pagkabukas ko ng pinto, hindi ko maiwasang mapalingon sa pagtataka nang makita ko si Elena. Nakatayo sa tapat ng silid ko, nakapikit at may kakaibang aura na para bang may nararamdaman siya na hindi ko maintindihan. Para ba itong may inaamoy na kakaiba sa paligid? Isang halo ng bagay na pamilya, ngunit nakakadismaya na hindi ko naman naaamoy. Miss Ligaya, sa pagtataka ko noon, napilitan akong magsalita kahit na medyo nawiwirduhan ako sa kilos niya. Parang may mensahe siyang sinusubukang iparating na hindi ko pa lubos na uunawaan. At iyon ang nagbigay sa akin ng halo ng kaba at kuryosidad ng sandaling iyon. Elena, anong ginagawa mo? May naaamoy kasi akong kakaiba na parang nanggagaling sa kwarto mo. Ha? Anong amoy naman? Basta. Pwede ko bang masilip ang loob? Ha? Bakit? Paalis na ako eh. Mabilis lang naman eh. Pero, hoy, ano ba? Bakit ka ba basta-basta na mamasok? Ano ba kailangan mo? Nakakapagtaka. Hindi naman nanggagaling sa iyong amoy, pero bakit sobrang lakas? Anong amoy? Hoy, Elena ha? Nawiwirduhan na ako sa'yo ha? Ikaw nga itong mukha hindi pa naliligo tapos ako pang hinahanapan mo ng amoy dyan. Alam mo, baka pag naligo ka, mawala yan. Ay, labas na. Aalis na ako eh. Masyado na akong naaabala. Mag-iingat ka dito, Jasmine. Mukhang may umaaligid na namang mga aswang sa lugar na to eh. Sa silid mo nang gagaling ang amoy nila kaya mukhang natipuhan ka na nila kagabi pa. Ha?
Aswang? Okay ka lang ba? Kung may aswang dito, mukhang ikaw eh. Maligo ka nga. Kaya ka pinag-iisipan ni Lola Rosita ng masama eh. Binabalaan lang kita. Oo na, sige na. Alis na muna at nagmamadali ako. Kainis naman yun. Ang ayos-ayos pa niya kahapon ah. Hindi ko inaasahan na ganun pala yung babae na yun. Ay, makalabas na nga muna. Tumuloy ako sa bala kong araw na yon, Miss Ligaya. Matapos akong dumaan sa mga magagandang tanawin, mag-record sa mga lugar na yon, at tumikim ng iba't ibang delicacies na maaari kong mailahad sa aking vlog, masaya at maayos ang takbo ng buong hapon ko. Ang hindi ko akalaing mangyayari ay nang makauwi na ako. Nasa unang palapag pa lamang ako ng apartment building nang makaamoy ako ng isang masangsang at kakaibang amoy. Parang malansa at matapang na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Agad kong inilibot ang paningin sa paligid. Sinikap kong hanapin ang pinagmumulan. Ngunit tila walang kahit anong bagay na nagdudulot ng ganong amoy sa paligid. Ang bawat hakbang ko ay nagdulot sa akin ng konting kaba. At kahit na hindi ko maintindihan, naramdaman kong may kakaibang nangyayari sa paligid. Kaya naman, kahit na hindi ako mapakali, nagtaklob na lamang ako ng ilong at dahan-dahang kumatok sa pinakaunang kwarto. Sabik at takot sa parehong oras na malaman kung ano ang maaaring dahilan ng mabahong amoy na iyon. Gino? Gino, si Jasmine to. Tao po? Ikaw pala Jasmine, sorry. Lalabas na lang ako. Ang gulo kasi ng kwarto ko eh. Nako, kahit wag na. Iaabot ko lang naman itong bayad ko sa apartment. Cash kasi itong hiningi ni Lola Rosita mo eh. Ngayon lang ako nakapag-withdraw. Ganun ba? Sige. Iabot ko na lang sa kanya mamaya. Sige, salamat. Sige. Napakunot ang noo ko sa parang nagmamadaling kilos ni Gino. Miss Ligaya, hindi siya mapakali noon. At para bang may itinatago siya sa loob ng kanyang apartment. Kaya't ulo lang niya ang idinugaw sa akin. Nang abutin niya ang perang iniaabot ko, napansin ko rin na basa ang kanyang mga kamay. May mansya ng mapula iyon na parang pilit niyang hinuhugasan, ngunit hindi tuluyang nagtagumpay. Dahil kitang-kita pa rin ang mansyang mapula roon. Isa pa, malinaw na ang malansang amoy ay nanggagaling sa kanyang silid. Ngunit dahil puro pagtataka pa lamang ang laman ng isip ko noon, umakyat na ako sa ikalawang palapa. Pagdating ko sa harap ng kwarto ko, bahagya akong naririnig ang may hinang halinghing na nagmumula sa silid ni Helena. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto, Miss Ligaya, at nang itapat ko ang tenga ko sa saradong pinto, lalo pang lumakas ang mga halinghing na nagpatayo ng balahibo ko. Ano ba yan? Nagdala pa yata ng lalaki dito si Helena. Kadiri naman. Ay, makapasok na nga sa loob. Sandali, iha. Pwede ba kitang maabala? Ako ho? Oo. May iba pa bang tao dito bukod sa'yo, iha? Bakit po? May itatanong po ba kayo? Ay, ako nga pala si Magdino. Ikaw si Jasmine, hindi ba? Nabanggit ka sa akin ni Rosita kanina. Ako nga po. Ano pong kailangan niyo sa akin? Tagaayos kasi ako ng mga baradong lababo dito. May tumawag sa akin kanina na may sira daw sa silid na kasunod mo. Ang kaso, hindi naman nagbubukas ang pinto. Kanina pa ako tumatawag. Ganun po ba? Naku, wala po akong number ng nakatira dyan eh. Pero subukan ko pong katukin. Salamat, iha. Matanda na kasi ako. Baka hindi niya marinig ang boses ko at masyadong mahina. Helena? Helena?
Naghihintay siya yung tubero. May aayusin daw sa lababo mo eh. Helena! Ay, bakit ba kasi hindi magbukas man lang ng pinto? Ewan ko po. Siya po bang tumawag sa inyo na may problema sa lababo niya? Akong tumawag sa inyo, Mang Dino. Po? Bakit naman? Bakit po kaya hindi kayo pinagbubuksan ni Elena? Dahil hindi naman pala siya ang tumawag. Pasensya na kayo, Mang Dino. Gusto ko lang naman mabulabog si Elena. Kaninang umaga pa kasi siyang napakaingay. Dinig na dinig sa kwarto ko, hindi ako makatulog. Ang kasang babae na yan, hindi naman nagbubukas ng pinto. Eto, Mang Dino. Doblin ko na lang bayad ko sa'yo. Pasensya ka na, ha? Ay nako, yun lang naman palang kailangan mo. Nang abala ka pa, iha. Kung ako sa inyo, pabuksan nyo na yan kay Rosita. Mabuti ako ay bingi na, kaya hindi ko naririnig ang ingay na sinasabi ninyo. Mabuti pa nga. Sige, Mang Dino. Salamat ulit. Pasensya ka na. Sige, mauna na ako sa inyo. Oh, Jasmine, kababalik mo lang ba? Opo eh. Mabuti ka pa. Panggabi ako sa trabaho kaya sa umaga ako natutulog. Pero paano ba ako makakatulog kung puro halinghing at iyak ang naririnig ko sa kabilang silid? May naiyak? Okay lang po kaya si Elena? Huwag mong alalahanin ng babaeng yun. Nakasama ko na siya minsan sa apartment na to. Sadyang weird lang talaga siya. Yun nga lang, nakakabulabog na kasi ng mga nagpapahinga. Oo nga po eh. Nabanggit nga niya sa akin kahapon na umupo na rin daw siya dati dito. Oo, nagbabalik lang yan. Anyway, maiba ako. May trabaho ka ba dito? Wala po. Travel vlogger po ako. Talaga? Ay, hindi kita kilala. Sorry, hindi din naman kasi ako masyadong gumagamit ng gadgets. Hindi pa rin naman po ako sikat. Nagsisimula pa lang po. Okay, kaya pala. Pero, bakit dito mo naman naisipang umupa iya? Ang layo nito sa bayan. Ang mamahal po kasi ng renta sa bayan. Lalo na kung sa mga hotel pa ako pupunta. Kung sa bagay nga. Sige, maiwan na muna kita. Susubukan kong matulog uli. Baka naman patulugin na ako nitong si Elena. Matapos umalis ni Ate Ina, pumasok naman ako sa aking kwarto. At mukhang tumahimik na rin si Helena sa loob ng apartment. Sa sobrang pagod agad akong naghubad ng damit at naligo. Ngunit habang naliligo at nakatapat sa tumutulong shower, nakaramdam ako ng presensya. Para bang may nakatingin sa akin. Inilibot ko ang paningin ko sa loob ng banyo. Ngunit wala akong makitang pwedeng pagmula noon dahil gawa sa semento ang banyo at maayos ang kisame. Kaya inisip ko na baka guni-guni ko lamang ang lahat ng yun. Matapos maligo at magbihis, pumunta ako sa aking higaan. Naupo doon ng maayos at kinuha ang laptop para simula ng pag-i-edit ng aking vlog para sa araw na yun. Habang inaayos ko ito, muli akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Para bang ang mga pader mismo ang nakatingin sa akin. Ang saradong bintana ay lalo pang nagpapapanlaw dahil wala akong nakikitang kahit anong liwanag sa labas, kundi ang madilim na kagubatan at ang malawak na langit na walang kahit isang bituin. Ibinalik ko ang sarili ko sa ginagawa ko, ngunit lalo lamang lumala ang mga nangyayari. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, para bang may kung anong nagwawala sa kabilang silid. Sa silid mismo ni Helena. Nakakarinig ako ng mga nababasag na gamit. Dumadaeng na parang hindi makasigaw ng malakas. Wala akong naririnig na salita. At ang nakapagtataka, Miss Ligay, dahil napakakapal ng sementadong pader sa pagitan namin, ay bakit dinig na dinig ko ang mga ingay mula sa kanyang silid. Sa inis agad akong lumabas para kalampagin si Helena sa kabilang kwarto. Ngunit gaya ng una, walang sagot mula doon at tahimik na lamang ang silid. Inis na bumalik ako sa aking kwarto. Isinara ang laptop at nagpasya na matulog na lang muna. Sa matinding pagod, sa wakas ay nakatulog na ako. Ngunit hindi nagtagal nang magising ako at marinig ko ang malakas na pagsara ng pinto mula sa silid ni Helena. Jasmine,
Jasmine, nandiyan ka ba? Gising ka ba, Jasmine? Sandali lang. Ah. Oh. Bakit? Ano yun, Gino? Nakita ko si Elena kanina. Lumabas siya ng apartment. May buhat siyang malaking garbage bag. Parang may laman na kakaiba eh. Anong ibig mong sabihin? Para kasing hugis tao ang laman eh. Ano? Pwede mo ba akong samahan, Jasmine? Samahan saan? Pasukin natin yung kwarto ni Elena. Ano? Paano kung magalit yun? At saka, bakit ngayon pa na gabi? Bukas na lang. Sabihin mo sa lola mo para matulungan ka niya. Hindi pwede. Matanda na si Lola. May stress na naman yun pag nakitang magulong kwarto ni Elena. Kahit na. Bukas mo na lang yan gawin. Hindi pwede. Mamaya babalik na yung panigurado. Paano mo naman nasabi? Mula nung lumipat kayo, lagi siyang umaalis ng alas 12 at babalik ng alas 3 ng madaling araw. Kung palagay mo may ginagawa siyang masama, bakit hindi ka tumawag ng pulis? Hindi pwede. Bakit hindi? Basta, mahirap ipaliwanag. Alam mo, ako na ang tatawag. Tanda ko may mga naririnig nga ako kanina eh. Parang nagwawala na. Ewan. Sandali, kukunin ko lang phone ko. Hindi ka pwedeng tumawag sa pulis. Sandali, akin na yan. Uy! Ano ba? Bakit mo naman inago yung phone ko? Tsaka wag ka nga pumasok sa kwarto ko. Sa labas na tayo mag-usap. Hindi, mas maganda kung dito tayo. Tama. Mas magandang plano to. Ha? Ganito na lang. Abangan natin si Elena. Tingnan natin kung anong ginagawa niya sa labas. Tumawag ka na nga lang ng pulis kasi. Hindi nga pwede. Sinabi ko na sa'yo kanina pa, di ba? Bakit nga? Basta. Para ba akong natulala, Miss Ligaya, sa sigaw na iyon ni Gino? Hanggang ngayon parang naririnig ko pa rin ang panginginig ng boses niya. Mabilis, may halong takot at galit. Ramdam ko ang biglang pagbugso ng kaba sa dibdib ko na parang kumalit sa buong katawan ko hanggang sa nanginginig na ang mga kamay ko. Sa paligid napansin ko ang bawat maliliit na detalye ng silid. Ang kortina ang bahagyang nakataas dahil sa hangin mula sa bintana. Ang lamig ng sahig na nadadampian ng mga paa ko. At ang marahang ugong ng ventilador na tila lalong nagpapatingkad sa katahimikan namin. Mabilis niyang nilapitan ang pinto. Isinarado niya iyon ng malakas, dahilan para kumalabog sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay umugot siya ng malalim na hininga. Nakasandal sa pinto na parang pilit pinapakalma ang sarili. Wala na akong nagawa kundi umupo sa gilid ng kama. Sinusubukang huminga ng dahan-dahan kahit nanginginig pa rin ang dibdib ko. Si Gino naman ay nanatiling nakasandal. Nakatingin sa isang punto sa sahig pero kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Tila pinakikiramdaman niya ang bawat kaluskos sa labas, bawat yaba, bawat aninong dumadaan sa liwanag ng bintana. Ako naman, habang nakaupo roon ay pilit kong inaabangan ng sandaling hindi siya nakatingin para muling buhayin ng kamera. Pero Miss Ligaya, para bang bawat segundo ay humahaba na humahaba. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng silid. Parang masikip at mabigat ang bawat paghinga. Hindi kami nag-imikan. Pero sa pagitan ng katahimikan at kaba, malinaw sa akin na pareho kaming natatakot. At pareho rin kaming walang kontrol sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod na sandali. Vlogger ka? Oo. Sikat? Hindi naman masyado. Nagsisimula pa lang ako. Ibig sabihin, yan lang ang pakay mo dito? Aha. Ilang buwan ba ang balak mo magtagal dito? Hindi ko pa alam pero baka mga 2 buwan. Wala ka bang pamilya? Bakit mo tinatanong? Mukha kasing wala eh. Vlogging nga lang ba talaga ang pakay mo dito? Ewan ko sa'yo. Pati ikaw, ang weird mo din eh. Sandali. Ano yun? Ang alin? May naamoy ako eh. Parang amoy sariwang dugo pero... Ha? Alam mo, tinatakot mo ako eh. Pwede ba lumabas ka na? Hindi. Teka, may naamoy talaga ako. Sandali. Ikaw ba yun? Anong ako? Malinis ako sa katawan no. Kahit bagong gising ako, okay? Ano bang meron?
Pati si Elena sinasabihan din ako ng ganyang kahapon eh. Naamoy din ni Elena? Oo, pero kanina may binanggit siya na parang amoy ng aswang yata yon. Ay, ewan. Ang weird nyo naman. Kung ganon, may posibilidad na tama nga ang hinala ko sa kanya. Na ano? Baka isa nga siyang manunugis ng aswang. Ano? Kanina sabi ni Elena may aswang daw dito. Ngayon naman, may manunugis ng aswang? Alam mo, harapin mo si Elena at pag-usapan niyo yan. Pare-pareho kayo ng trip sa buhay eh. Hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba dito? Na parang may nakamasid sa'yo mula sa mga pader? Anong... O mga anino na para bang dumadaan sa gilid ng mata mo? Hindi. Wala. Wala akong nararamdaman ng ganyan dito. Pero nararamdaman ko sila kanina pa. Jasmine, mag-iingat ka. Lumilipat ang mga mata nila. At kapag ganito na, parang hindi na umaalis. Ibig sabihin, delikado ka. Baka nga nakukursunadahan ka ng aswang. Alam mo, seryoso ako. Lumabas ka na. Hindi ko na gusto mga sinasabi mo. Labas na. Shh! Huwag ka maingay. Nandiyan na si Elena. Baka mapansin niya ang presensya ko. Bakit ka naman mapapansin? Eh, nandito ka sa loob. Basta, huwag ka maingay. Elena? Ano na naman? Anong ano na naman? Napakaingay mo kahapon pa. Hindi ako makatulog dahil sa'yo. Balak mo bang bulabugin ang buong apartment building na to? Ano naman bang ginagawa mo dun sa loob? Kung ayaw mong pakinggan, edi patahimikin mo ako. Pero habang hindi mo kaya, wala kang magagawa kundi tiisin. Abad, alam mo, matagal na ako nagtitimpi sa'yo ah. Bakit ka ba kasi bumalik pa dito? Tahimik na kami mula nang umalis ka. Ano bang gusto mong patunayan na naman ha? Ano ha? Nag-iisip ka na naman ng kayabangan mo? Hindi ako nagyayabang. Anong hindi? Ganito rin ang style mo noon, Elena. Pumunta ka sa baryo na to para kunwari magbakasyon. Tapos ano? Nung may nangyaring masama, nasan ka? Wala, di ba? Pero sa huli, ikaw pa rin ang nagpapakitang gilas. Sadyang hindi ka lang marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahil hindi naman talaga ako talunan. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, Elena. Pero aalamin ko yan. At kapag nalaman ko ang sikreto mo, para maging mas magaling ka sa akin, sisiguraduhin kong malalaman yan ng lahat. Pag ginawa mo yan, palagay mo ba, ligtas ka rin? Tinatakot mo ba ako, ha? Hindi. Ikaw ang nananakot sa sarili mo, Ate Ina. Buisit! Ano yon? Hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila. Hindi ko rin alam. Pero mukhang may nangyari nun nung unang dumating dito si Elena sa baryo. Ano naman kaya yon? Yan ang kailangan nating malaman. Natin? Teka, bakit mo ako isasama? Ikaw na lang ang umalam niyan. Hindi mo ba naiintindihan na kapag hindi natin to nilutas, pwede tayong mapahamak? Lalo ka na. At ang lapit mo pa naman kay Elena. Alam mo, kung mamamatay tao o aswang o manunugis man niyang si Elena, lalapit pa lang siya, tatawag na ako ng pulis. Dapat ngayon nga tumatawag na ako eh. Pero ayaw mo namang ibalik ang phone ko. Hindi nga pwede. Eh bakit nga? May kaso ako sa Maynila. Umuwi ako dito para magtago. At hindi alam ni Lola Rosita. Ang alam lang niya, nagbabakasyon ako dito. May kaso ka? Ano? May kaso akong stapa. Estafa? As in, scammer ka? Hindi no? Eh paano ka nagkakakaso kung hindi ka scammer? Naging agent ako ng isang lending company. Hindi naman ako ang tumatanggap ng pera eh. Ako lang naman ang umaakit sa mga clients. Pero ayun, tumakas ang boss ko at hindi ko na alam kung saan hahanapin. Ngayon dahil ako ang kilala ng mga tao, ako ang kinasuhan nila. Oh, eh bakit ka tumatakbo imbis na harapin mo? Sabihin mo na lang na naloko ka rin. Hindi ganun kadali yun. Kaysa naman magtago ka, di ba? Wala naman akong ebidensya na may boss nga akong nanloko sa akin eh. Wala kaming kontrata at wala ring business name. Wala akong mapaghanapan ng pangalan niya. Hindi ko rin alam kung totoo. Bakit ka naman pumayag sa ganun? Bago lang ako sa Maynila. Hindi ko naman alam na mali palang ginagawa ko. Ay, basta huwag ka nang tatawag ng pulis.
Dahil pag nalaman niya ni Lola, kahit apo ako niya, paniguradong ituturo niya ako sa mga pulis. Bakit naman? Mukhang mabait naman si Lola Rosita. Mabait si Lola, pero ayaw niya sa mga taong hindi sumusunod sa batas. Anong balak mo ngayon? Aalamin ko kay Lola ang tungkol sa nangyari nun dito sa apartment. Kung hindi mo ako sasamahan, okay lang sa akin. Napakamot ako sa ulo ko noon, Miss Ligaya, dahil hindi ko talaga alam kung ano ang tama kong gagawin. Kahit gaano ang takot at pagkabahala na nararamdaman ko sa loob ng apartment, pwede rin namang guni-guni ko lang yun. Baka panaginip o overthinking lang nagpapalaki ng pakiramdam ko. Ngunit sa kabila ng pag-iisip na yun, may kakaibang kaba at takot na hindi ko maipaliwanag, na para bang may mas malalim na nangyayari sa paligid kesa sa nakikita ko. Bigla akong napatingin sa kamerang nakapatong sa desk at doon, biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya, Miss Ligaya. Bakit hindi ko tulungan si Gino habang ginagawa na rin ang layunin ko sa lugar na iyon? Sa madaling salita, gagawin kong documentary ang kwento sa likod ng apartment na yon at sa misteryosong katabing apartment. Isang pagkakataon para hindi lang maibahagi ang aking vlog, kundi matuklasan ang kabuang kwento at katotohanan sa likod ng kakaibang nangyayari. Kaya naman bago pa maisarado ni Gino ang pinto, agad ko siyang pinigilan noon, Miss Ligaya. At sinabing, sasama ako sa kanya kahit na may takot sa dibdib. At ramdam kong kailangan kong malaman ang lahat-lahat at tulungan siya sa abot ng aking makakaya. Sandali. Bakit? Sige, tutulungan na kita. Pwede nating sabihin kay Lola na gagawin kong documentary yung kwento. Para maikwento niya sa atin ng maayos. Baliw ka ba? Hindi pwede. Makikita ang mukha ko sa vlog mo. Eh di i-blur ko na lang yung mukha mo. At least may patunay tayo na wala kang kasalanan. Hindi. Ayaw kong sumali dyan. Sige na. Huwag mo na lang akong tulungan, Jasmine. Fine. Hindi ko na lang ipapakita yung mukha mo. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, kailangan natin ng ebidensya. Sige, pero tandaan mo to, Jasmine. Hindi to laro. Pwede kang mapahamak sa binabalak mo. Akala mo ba ligtas ako dito kahit wala akong gawin? Oo nga. Pero ngayong balak mong gawing dokumentary to, hindi lang kaligtasan mo ang nakataya. Hahanap ka na rin ng magandang scoop. At sa ganitong klaseng kwento, Jasmine, kadalasan, nauuna sa headline ang katawan ng writer. Natahimik ako, Miss Ligaya. May punto naman siya. Hindi nga rin naman talaga ako papayag kung hindi ako nakaisip ng magandang ideya na papabor sa akin. Pero pag nasimulan ko yon, may posibilidad talagang hindi ko na ito bibitawan at maghahagilap pa ako ng mas maraming impormasyon. Sa madaling salita, baka ako na mismong mag-insist na ilagay ang buhay namin sa peligro para lamang magkaroon ng magandang scoop sa isang dokumentary. Pero dahil bata pa ako noon, Miss Ligaya, mapangahas at kadalasan ay hindi pinag-iisipan ng mabuti ang mga desisyon, iginiit ko pa rin kay Gino na sasama ako at tutulungan siya. Kinabukasan maaga pa kong nagising. Inayos ang sarili at nagsuot ng pinakakomportableng damit. Wala rin akong nilagay na makeup sa mukha. Para mas magmukhang natural at para mas madala ang mga viewers sa eksena kapag sinimulan ko nang i-upload ang documentary. Noong umagang yon, Miss Ligaya, tanda ko pa ang sarili kong nagpapalakpak sa tuwa habang bumubuo ng mga ideya sa utak ko. Isang travel vlogging na nauwi sa paranormal activity at mystery solving situation dahil sa creepy na apartment na tinutuluyan ko. Good morning. Masyadong malawak ang ngiti mo para sa gagawin natin, Jasmine. Hindi naman, ano ka ba? Maganda lang ang gising ko. Nako. Tara na nga. Oh, saan kayong dalawa, iho? Magandang araw ho, Mang Dino. Magandang araw po. Magandang araw din. Papunta ba kayo kay Rosita? Opo. Nako, maya-maya kayo pumunta. Aba na pa si Rosita. May bisita siyang mga pulis. Mukhang may hinahanap. Ho? May pulis ho dito? Oo. May hinahanap yata kay lola mo.
Sige Jasmine, mamaya na tayo. Sandali. Mang Dino, saan pong punta nyo? Dito lang sa bahay. Katatapos ko lang ayusin ang lababo ni Rosita. Malapit lang po ba kayo rito? Oo, iha. Yan lang oh. Itong nakikita mong kubo sa dulo. Malapit nga pala. Anong ginagawa mo? Basta, manahimik ka na lang dyan. Mang Dino, okay lang po ba kung samahan namin kayo saglit ni Gino? May itatanong lang po sana kami. Ano naman yon? May research po kasi akong ginagawa. Kailangan ko lang pong alamin ang normal na buhay ng tao. Gaya ng trabaho niyo po o pagiging tubero. Kaya naman pala. Kaya pala papunta kayo kay Rosita. Ganun na nga po. Sige, hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Saktong-sakto. May binila akong malagkit na kakanin. Masarap kainin ito habang may kakwentuhan. Naku, oo nga po, Mang Dino. Ang tagal ko na rin hindi nakakakain ng mga kakanin. Sumunod kami ni Gino kay Mang Dino, Miss Ligaya. Pagdating namin sa kubo, agad niya kaming pinapasok sa loob. Habang si Gino ay abala sa pagsasara ng kortina sa mga bintana. Tanda ko noon na ako naman ay iniayos agad ang aking kamera sa pwesto. Si Mang Dino naman ay nagtitimpla ng kape. Kaya nagkaroon ako ng oras na ilibot ang paningin sa paligid. Kumpara sa inaasahan ko sa isang matandang lalaking kagaya niya. Malinis ang kanyang bahay at wala masyadong kalat. Kita ko rin naman na mga plato at baso niya ay tigi-isang piraso lamang na parang nakalaan talaga para sa kanya. Kaya naman na magtimpla siya ng kape, nakangiti ako ng kaunti nang makita kong ang dalawa ay nakalagay sa malinis na cup noodles. Si Gino naman ay masyadong alerto noon. Panayang silip niya sa paligid, pabalik-balik at hindi mapakali sa kanyang pwesto. Kaya naman nang mahuli ko ang balikat niya, inutusan ko siyang maupo sa harap ng lamesa. Pasensya na kayo sa lalagyan ko ng kape ha. Wala kasi akong maraming gamit dahil hindi naman ako nagkakabisita dito. Pag dumadalaw ang mga apo ko, saglit lang naman at hindi rin nagtatagal. Naku, wala pong problema. Ayos lang po, Mang Dino. Ano nga pala ang pag-uusapan natin? Tungkol po sa pagiging tubero ninyo. Kailan po ba kayo nagsimula sa ganyang trabaho? Naku iha, binata palaga ko. Ito na ang trabaho ko. Kaya kung pag-uusapan natin kung gaano kakomplikado ang mga napagdaanan ko, naku, hindi ko na maalala pang iba. Ay, ganun ho ba? What if ganito na lang po? Hindi ba't kayo lang naman po ang tubero sa baryong to? Oo. Mag-focus na lang po tayo sa iisang lugar. Saan ba? Alam ko na. Sa apartment building na lang po ni Lola Rosita. Ano po yung mga karanasan ninyo dun sa apartment niya bilang tubero? Talaga bang ang pagiging tubero ko ang pakay ninyong malaman o ang tungkol sa apartment mismo? Sorry po Mang Dino. May gusto po sana kaming alamin eh. Ano ba yon? Kung kaya ko namang sagutin, sasagutin ko. Hindi nyo naman kailangang pahirapan pa ang mga sarili ninyo. Pasensya na po. Wala yon. Hoy, mabalik tayo. Ano ba ang kailangan nyong malaman? May mga nararamdaman po kasi kaming kakaiba sa apartment na eh. At hindi rin po namin alam kung bakit parang may kinalaman doon si Elena. Bakit? Ano ba ang mga nararamdaman ninyo? Hindi ko naman po sigurado kung anong ginagawa niya sa loob ng kanyang apartment. Pero lagi pong maingay eh. O kaya naman po parang may nagwawala sa loob. Tapos kagabi po, lumabas siyang may dala daw na garbage bag. Napaka-unusual po kasi nakapagtataka po eh. Totoo po. Ako po ang nakakita nun kagabi. At saka, Mang Dino, may sasabihin din po pala ako. Ano yon? Hindi ko po maipaliwanag eh. Pero tuwing mapapadaan ako sa unit ni Jasmine, nakakamoy ako ng kakaiba. Parang malansa o mabaho na hindi ko maipaliwanag. Sa kwarto ko lang ba talaga, Gino? Oo eh. Bakit iya?
Hindi mo ba naaamoy? Hindi po eh. Normal lang naman sa akin ang apartment ko. Actually, bukod sa weirdness ni Elena at dun sa mga naririnig ko, hindi naman po ako masyadong nakakaramdam ng kakaiba dun. Wala din naman po ako napapansin sa kanya na pwede kong isipin na masama siyang tao. Walang dugo o kung ano man. Kapag lumalabas po siya, maayos naman lagi ang kanyang postura. Pero sigurado naman ako sa nararamdaman ko eh. At saka magsisinungaling ba naman ako dahil lang sa amoy? Sandali. Naalala ko kagabi. Nung umuwi ako galing bayan, nasa bukana pa lang ako ng building, nakakaamoy na rin ako ng malansang bagay na hindi ko alam kung bakit. Tapos nung kinatok kita sa unit mo para ibigay yung renta ko kay Lola Rosita, tanda ko na sa loob ng unit mo nga, nanggagaling yung amoy. Akala ko nga kung anong ginagawa mo eh. Basa kasi yung kamay mo tapos parang may mapula-pula. At ayaw mo pang lumabas ng maayos sa kwarto mo na para bang may tinatago ka? Ano? Kaya ba ayaw mo akong papasukin sa unit mo kagabi? Iniisip mo ba na may ginagawa akong masama? Ganun na nga. Pintura lang yung nasa kamay ko. Nagpipinta kasi ako, Jasmine. Ganun ba? Naku. Pasensya na kung napag-isipan kita ng masama. Kung nakakaramdam na kayo ng mga ganyan, bakit hindi kayo tumawag ng pulis? Ano po kasi, si Gino po kasi. Uy, ano ba? Sasabihin mo talaga, nababaliw ka na. Anong gusto mong isagot ko? Ganito po. May problema po kasi kaming kinaharap ngayon eh. Bukod dito. At hindi po pwedeng masangkot ang mga pulis. Alam ko na yan. Sige. Walang problema. Mabalik tayo. Ano nga ulit ang kailangan ninyong malaman sa akin? Kilala niyo po ba si Elena? Narinig po kasi naming bumalik na daw po ito eh. Yung isa sa mga kasama namin sa apartment. Mukhang matagal na raw po talaga nang bubulabog si Elena sa ibang katabing units. Matagal ko nang kilala si Elena. Kilala ko siya dahil halos araw-araw siya magpaayos sa mga linya ng tubig niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero kung hindi barado, ay walang supply sa silid niya at tanging sa unit lang niya. Ang alam ko po, kanya-kanya ng linya ng tubig ang bawat unit para hindi sila mag-agawan sa supply. Para kahit sabay-sabay silang gumamit, walang problema. Ganun na nga. Pero itong kay Elena, parati na lang sira. Hindi naman siya nagreklamo kay Rosita. Kaya nung una, hindi rin nalalaman ng matanda kung hindi ko pa nabanggit. Ano pong ginawa ni Lola nung malaman niya? Noong isang araw na wala si Elena sa bahay. Kadalasan kasi sa gabi siya wala. Pumasok kami. Pinatingnan ni Rosita ang unit para sana alamin kung may kailangang palitan o kung anong nangyayari sa mga linya niya. Pero pagbukas sa amin, bumungad sa amin ang malalaking plastik ng basura na may lamang iba't ibang kagamitan. Kagaya ng lagari, mga itak, samurai, napakarami. Nakakala mo'y ipunan ng sandata ng hapon ang unit na yon. Palibasa at walang silid, kitang-kita namin lahat ang nandoon. Walang silid? Oo. Ang alam ko, nung una siyang pumunta dito, doon siya nakatira sa kauna-unahang unit sa ikalawang palapag. Po? Ay, oo nga pala. Nakita kita doon ha. Iya. Parang bubuksan mo yung pinto, hindi ba? Ibig sabihin, ikaw ngayon ang umuupa sa kwartong yon. Opo. Iyon lang po bang nakita niyo? Yun lang? Bakit may iba pa ba kayong inaasahan? Ang ibig po niyang sabihin ay kung hindi niyo po ba napapansin yung mga gamit na yon kapag nag-aayos kayo ng lababo niya? Hindi Madalas naman ay halos walang laman ang unit na yon. Ewan ko ba? Pero nang maisipan ni Rosita na buksan, saka lang namin nakita na ganun nga ang itsura ng silid. Ang weird naman nun. Ang mga kalapit na unit po, Mang Dino. Wala po kayo nagrereklamo tungkol kay Elena? Na maingay siya o may ginagawang katakataka? Wala naman ako naririnig. Pero siguro, mas mabuti kung kay Rosita nga ninyo yan itanong.
dahil mas alam niya ang mga nangyayari sa kanyang mga tenants. Sige po, Mang Dino. Salamat po. Mauna na po kami, Mang Dino. Ay sige mga anak. Pag halimbawa po may naaalala kayong napansin nyo noon kay Elena o kahit sa buong apartment, sana po masabi ninyo kaagad sa amin. Ay walang problema. Ang sa akin lang, mag-iingat kayo sa pinapasok ninyo. Hindi ito basta-basta mga iha. Hindi man namin nalaman noon ang totoong mga nangyayari. Pero siguro naman maiisip ninyo, hindi ito biro kung pinili na lang namin huwag makialam. Umalis kami na para bang bitbit sa aming balikat ang mga bili ni Mang Dino, Miss Ligaya. Nang sabihin niya sa amin ang nakita niya noon, hindi ko lubos maisip na ang ilang gabi ko ng pagtutulog sa unit ay ang dating tinitirhan ni Helena. Habang naglalakad, nakatingin ako sa camera ko para ihanda ang susunod na recording. Maayos naman ang kuha sa pagtatanong namin kay Mang Dino. Kaya nawala ang pag-aalala ko sa isip ko at napalitan ng kaunting ngiti sa mga oras na yon. Hindi agad kami tumuloy sa bahay ni Lola Rosita. Sa halip pumunta kami sa kalapit na parke na tila hindi na pupuntahan ng mga tao dahil na rin sa taas ng mga damo doon. Naupo kami sa katamtamang laki na wooden chair na saktong parang nakatago sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan may sapat na siwa para makita namin ang bahay ni Lola Rosita. Sa labas nakaparada pa rin ang sasakyan ng pulis, ngunit wala kaming napapansing kakaiba. Kaya hindi rin ako nag-aalala sa mga oras na yun. Alam mo Jasmine, sa totoo lang, kapag pinag-isipan ko lang ng masasama ang mga tao base sa kanilang kilos, kasama ka sa mga kahinahinala. Kahina-hinala na ano naman? Kahinahinala na nagkukunwaring wala kang ibang pakay dito sa baryo. Pero may iba palang intensyon. Alam mo, hindi ko alam kung bakit mo naiisip yan. Pero sigurado ako na wala akong masamang intensyon sa baryong to. Ang gusto ko lang talaga ay magbagong buhay. Bakit? Ano bang kwento mo? Wala ka na doon. Basta, alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Teka nga, sa ating dalawa mas weird kay, alam mo yon? Sino ba ang bigla-bigla na lang kakatok sa pintuan ng ibang unit para lang mambulabog at mag-claim na may manunugis ng aswang sa apartment? Ikaw, di ba? Natural lang sa reaksyon ko yun. Hindi naman iba ang mga ganyan eh. Lumaki ako sa lola ko, nakasama sa pagtuturo ang mga kababalagan ng mundo. Malamang, kapag may napapansin akong kakaiba, naisip ko na baka ganun. Oh, bakit mo naman naisip na ako yung weird ha, Gino? Dahil kagabi, nung pumasok ako sa kwarto mo, ramdam ko na parang gusto mo akong ibidyo. Pero hindi mo magawa kasi nakatingin ako sa'yo. Tapos nung nabanggit ko na aalamin ko ang tungkol kay Elena, nagpanik ka at balak mo pang tumawag ng pulis. Oh, anong masama doon? Vlogger ako. Malamang lahat ng ginagawa ko gusto kong i-video. At isa pa, sino pa naman ang hindi tatawag ng pulis kapag maririnig niya ang mga pinagsasabi mo kagabi? At sino ring matino ang biglang magbabago ng isip kung kailan narinig na natin ang away ni na Elena at Ate Ina? Kung alam mong delikado, saka mo lang naisip na sumama. Magbibidyo ka pa. At kanina, sa mga tanong mo kay Mang Dino, mukha kang takot. Hindi ka handa. Pero pag nagtatanghal ka sa camera, nawawala ang pag-aalala sa mukha mo. Weird na ba yon? Alam mo, judgmental ka lang. Sana nga. Dahil kung hindi, ay, ewan ko kung ano mangyayari sa akin. Hoy, tumigil ka na nga dyan. Hindi ako masama, no? Napaka-OA nito. Sandali, huwag ka maingay. Lumabas na yung mga pulis. Oo nga. Mukhang kalmado na si Lola Rosita. Kung ikaw ang hahanapin ng mga pulis sa kanya, malamang nagpapanik na mukha niya nun. Siguro, hindi naman ako, di ba? Oh, ayan. Wala na yung mga pulis. Halika na. Lola Rosita, magandang araw po. Magandang araw naman, Iya. Mukhang may bisita po kayo kanina. May problema po ba? Ay naku, wala naman, Iya. Ang kaso may masamang balita. Ang sabi ng mga pulis na nagpunta dito, may isang bangkay daw na natagpuan sa tabi ng tulay. Nakasili daw sa plastik ng basura
Ang sabi pa, walang pagkakakilanlan. Po? Grabe naman yun. Ano naman pong pinunta nila sa inyo? Ang sabi kasi may nahuli daw ang security camera malapit sa gasolinahan dito. Dumaan daw kagabi ang kahina-hinalang tao sa lugar. Pero hindi nakita ang mukha sa CCTV. Naka-jacket at may takip. May suspect na daw ba? Wala pa nga, Apo. Kaya iniisa-isa nila ang baryo natin. Napatagal lang sila dito dahil kinukumusta din nilang mga tenants ko sa apartment. Kumusta naman pong usapan ninyo tungkol sa mga kagaya kong tenants ng apartment? Wala naman silang nahanap na pwedeng konektado sa natagpuang bangkay. Kaya umalis na lang sila. Lola, wala ba tayong CCTV sa hallway ng apartment? Parang may nakita akong nakakabit dun Nako, Apo. Patagal nang sira yun. Hindi ko na pinapaayos at hindi ko rin naman alam kung paano gamitin. Buti noong nandito pa ang mga pinsan mo, may nag-aasikaso pa. Nga pala Lola. May free time po ba kayo ngayon? Pwede po ba namin kayong tanungin? Abay, tungkol saan? Tungkol po kay Elena. Noong unang beses na pumunta siya rito, gusto lang po naming malaman kung may napansin po ba kayong kakaiba sa kanya noon. Abay, bakit ninyo naisip na alamin yan? May problema ba kayo kay Elena? Lola, mas mabuti po siguro kung sa loob na tayo mag-uusap. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Halika kayo. Pasok kayo mga apo. Ay, ganito po kasi yon. Kagabi po pag uwi ko, Lola, sobrang ingay po sa unit ni Elena. Nabubulhabog po kami. Ang sabi po ni Ate Ina, umaga pa lang daw ganun ang kwarto niya. Tapos kagabi, narinig ko po silang nag-aaway ni Ate Ina. Nabanggit po nila na noon pa raw ganun si Elena eh. Sinubukan ko na rin po siyang kausapin tungkol sa ingay pero hindi niya po ako inaharap eh. Abay, masama ang naiisip ninyong makichismis, Iha. Ay naku, hindi po kami nakikichismis, Lola. Ano po kasi? May nakita po kami kay Elena kagabi. Nakita namin siyang may binubuhat-buhat na garbage bag. Parang hugis tao nga yun eh. Ano? Naku, huminahon po kayo. Baka mapadaan po si Elena at mapansin tayo. Totoo ba ang sinasabi ninyo? Opo. Sandali. Tatawag ako ng pulis kung gano'n. Naku, Lola, wag po. Hindi po kayo pwedeng tumawag ng pulis. At bakit hindi? Lola, may kailangan po kayong malaman sa akin. Wala nang nagawa si Gino kundi aminin ang katotohanan tungkol sa kanyang tinakbuhang kaso noon, Miss Ligaya. Kita ko sa mga mata niya ang halo ng hiya at takot sa posibleng galit o pagkondena ng kanyang lola. Pero kabaliktaran na nangyari sa inaasahan niya. Imbis na magalit, ramdam ko kung paano bumalot ang awang-awa at habag sa buong pagkatao ni Lola Rosita sa sinapit ng kanyang apo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang malalim na pangunawa at pagpapatawad at niyakap niya si Gino ng mahigpit. Sabay paalala na magiging maayos din ang lahat na para bang ipinapahiwatig na hindi siya nag-iisa at may mag-aalaga sa kanya sa kabila ng lahat. Matapos ang kanilang iyakan at mahigpit na yakap, tila humupa ang bigat sa paligid at muli kaming natahimik sa sala. Halos ramdam ang pulso ng katahimikan. Ako naman, habang nakaupo ay tahimik na nagmamasid, Miss Ligaya. Inaantay na bumalik ang usapan noon. Anong kayo ang balak niyong gawin? Kung hindi pwedeng tawagan ng pulis, anong plano niyo? Sa ngayon po, gusto lang po naming malaman, Lola, kung ano nangyari nung unang pumunta si Elena sa baryo natin. Palagay niyo ba ay may kinalaman yan sa nangyayari ngayon? Ganun na nga po. O siya, sasabihin ko sa inyo kung anong nalalaman ko. Pero sana wag naman kayong mapapahaba. Ay, Diyos kong mga bata kayo. Hindi naman po siguro kami masasaktan o mapapahamak. Basta malalaman po namin agad kung anong ginagawa ni Elena. Kailangan lang po namin siyang maunahan. Basta nang makita namin ni Dino ang itsura ng silid niya noon, nagsimula na ako magmanman sa kanya.
Abay ayoko naman na may nakatira sa apartment na gumagawa ng iligal na bagay. May nakita po ba kayo sa pagmamanman ninyo? Oo, iha. Nung unang gabi matapos kong sabihin sa kanya na alisin niya ang mga gamit at sandata na yun sa apartment, o palalayasin ko siya. Nakita ko siyang papalabas sa apartment. Ating gabi. Ilang ulit siyang bumalik. Buhat ang malaking sako na palagay ko'y pinagsisidlan niya ng mga sandata. Pero bakit hindi po kayo tumawag ng pulis noon, Lola? Tumawag kami. Pero wala namang makuhang rason ng mga pulis para hulihin siya. Wala namang krimen na nagaganap sa baryo. Ang mga itak at ibang kagamitan ay hindi kailangan ng lisensya gaya ng baril. Kaya sa madaling salita, lumabas na normal na kagamitan lang yon lahat ni Elena. As in, wala na po kayong nagawa noon? Ano pa bang magagawa ng matandang tulad ko? Wala naman akong katulong noon kundi si Dino na matanda na rin. Ang mga pinsan mo naman, Gino, ay kababata pa. Hindi ko naman sila isasangkot sa mga delikadong bagay. Naiintindihan ko po, Lola, pero wala na po ba kayong alam pa bukod doon? Wala na. Ilang araw lang rin naman matapos yun. Umalis na si Elena sa baryo. Lola, natatandaan niyo pa po ba yung mga kwento niyo nun sa akin tungkol sa aswang? Abay, oo naman. Anong tungkol doon, Gino? Wala naman po. Naisip ko lang kung posible kaya na meron pa rin na mga ganong nilalang sa panahon ngayon. Hindi naman mauubos ang mga nilalang na yan, Gino. Kaya oo, meron pa sila. Maliban na lang kung may malalakas pa ring loob ang umaharap sa kanila para patayin. Yan po ba yung sinasabing manunugis ng aswang? Yun nga, Iha. Naniniwala ka rin ba doon? Hindi ko po alam eh. Ngayon lang rin naman po kasi ako nakarinig ng mga ganyan. Kung sa bagay, ikaw yata'y galing pang Maynila. Opo. Natapos ang usapan namin noon, Miss Ligaya, at umalis kami ni Gino sa bahay ni Lola Rosita. Dala-dala pa rin ang bigat ng maraming katanungan sa aming isip. Isa na rito ang pag-uusisa ko sa sarili. Kung bakit ba ako naiengganyo upang alamin o anong klaseng tao si Helena? Bakit parang may hindi ako maipaliwanag na lakas na siyang nagtutulak sa akin na sumunod sa mga nangyayari sa paligid niya? Idagdag pa ang nakakakilabot na balita na bumungad sa amin ng umaga. Ang bangkay na natagpo ang walang lamang loob na para bang nagbigay ng kakaibang dahilan para lalo ko pang samahan si Gino sa kanyang pag-iimbestiga. Kahit alam naming posibleng humantong iyon sa panganib. Habang naglalakad kami pa uwi, ramdam ko ang halo ng kaba at kuryosidad noon, Miss Ligaya. At hindi ko maiwasang isipin kung hanggang saan kami dadalhin ng mga lihim na nangyayaring kakaiba sa aming paligid. Bakit nga pala inaalam mo ito, Gino? Anong klaseng tanong naman yan? I mean, ako kasi curious ako. Parang interesting na scoop ito para sa vlogging ko. Ikaw, bakit curious ka? Kailangan pa ba may rason? Aba, oo naman. Bakit hindi? Pwede naman talagang ikapahamak natin to. At isasaalang-alang mo ang buhay mo para sa vlogging? Ikaw nga, para lang sa wala. May rason ako. Pero hindi ko sasabihin sa'yo. Bahala ka nga. Iniwan ko si Gino noon at tumiretso sa aking unit. Pinag-aabalahan ang pag-i-edit ng mga nakuhang videos. Habang ginagawa iyon, sandali akong natigil at nilingap ang paligid. Ang isipin na tumira sa parehong silid na iyon si Helena ay nakakapagpakilabot sa akin. Pero naisip ko noon na libutin ang palibot ng unit. Kahit na 3:00 na ng hapon, pinagtitigan ko ang bawat sulok ng silid sa pag-aakalang baka may naliligaw na ebidensya doon. Hindi pa rin ako nakontento, kaya agad akong kumuha ng kamera at iniharap ito sa akin bago nagbigay ng kaunting pahayag tungkol sa gagawin ko noon. Nakarating ako mula sa kama, sa ilalim nito at sa mga drawers sa pader na puti.
na nagbabaka sakaling may naiwang bakas maging sa sahig. Nilingap ko ang buong kwadradong silid para humanap ng hindi ko rin naman alam kung ano. Ngunit, pagdating ko sa banyo, doon ako nagkakutob ng kakaiba. Pumasok ako, Miss Ligaya, at sa mga oras na yon ay may pakiramdam akong may makikita nga ako na kakaiba. Hindi ako nagkamali. Nang tumama ang mata ko sa kisame, nakakita ako doon ng kaunting awang. Dali-dali akong kumuha ng bangko at sumampa para abutin ang kisame. Ngunit pagkaangat ko pa lamang ng kaunti, malakas na kumalabog ang pintuan ng unit ko. Jasmine? Jasmine, nandyan ka ba? Tao po. Ay, ano ba yan? Abala naman. Makababa na nga muna. Mamaya ko na titignan to. Jasmine! Saglit lang po, Ate Ina. Ay, salamat naman at nandito ka. Pwede bang dito muna ako sa'yo, Jasmine? Sobrang init sa unit ko, grabe. Po? Pero... Ay, naku, alam mo ba, Jasmine? Paano ba namang hindi iinit? Parati na lang pinaiinit ng Elena na yun ang ulo ko. Bakit naman, ate? Ano bang nagawa niya sa'yo? Alam mo kasi ang babaeng yan. Kung makatingin, akala mo kung sino siya. Parang kakainin ang buong pagkatao mo. Parang ganun ba? Parehas lang naman kami ng papel sa mundo. Kainis? Baka naman kasi, ate, normal lang sa kanya yung ganyang tingin. Tahimik kasi si Elena eh. Bakit hindi mo po siya subukang kaibiganin? Ako? Kakaibiganin ng babaeng yon? Ay naku, wag na. Mamaya mahawa pa ako sa kayabangan niya. Eh bakit ba kasi galit na galit ka kay Elena, Ate Ina? Alam mo kasi ang babaeng yan. Nung una pa lang hindi ko na talaga siya gusto. Pero hindi naman ako masamang tao na hindi namamansin porket hindi ko siya gusto. Pero ang mayabang na babae na yon, siya pang may ganang hindi ako pansinin. Tapos nung nagkasama kami sa trabaho, siya itong baguhan, pabibo agad. Kulang na nang ubusin ang lahat ng aswang sa mundo para yabangan si Bossing. Aswang? Tama bang pagkakarinig ko, ate? Ay nako, ang ibig kong sabihin, kulang na lang ubusin niyang lahat ng aswang ang ugali ng tao dito sa mundo. Kasi yung mga ayaw ng marami sa trabaho namin, nagagawa talaga niyang patalsikin kasi masyado siyang nagmamagaling. Sigurado ka ba, ate? Sigurado na Na wala kang nabanggit tungkol sa aswang. Ano ka ba? Wala. Patawa ka naman, Jasmine. Kung meron man akong nabanggit, syempre biro lang yon. Naniniwala ka pa ba sa mga ganyan? Okay, sabi mo eh. Ano to? Bakit may bangko dito sa banyo? Wala yan, ate. May nililinis lang ako. Oh, nakaangat na pati ang kisame ng banyo mo. Alam mo, tawagan mo si Mang Dino. Kahit tubero yun, magaling siya dito. Sige, Ate Ina. Ako nang bahala. Tapos itong unit mo, pwede mo rin palagyan ng kwarto. Sige po, susubukan ko. Eto pa, kailangan mo ring diligan man lang itong mga halaman na to. Kawawa naman, namamatay na sa pagkatuyot eh. Hindi ko agad napansin. Oh, ano yun? Parang sa banyo nang galing yun ah. Kung ano man yon, ako nang bahala, Ate Ina. Ate, ano ba? Ako na sabing bahala. Sinasabi ko na nga ba eh. May kahinaan ka rin, Elena. Sa isang iglap, biglang tumakbo si Ate Ina palabas habang ako ay naiwang tulala sa harap ng sunod-sunod na mga kalansay at nabubulok na bahagi ng katawan na bumagsak mula sa aking kisame. Sa gulat ko noon, Miss Ligaya, malakas akong napasigaw ng paulit-ulit. Halos hindi ko makontrol ang sarili ko. Kahit may kutob ako na may matatagpuan sa unit ko, iba pa rin ang takot na sumiklab nang bigla ko itong makita. Isang halo ng pandidiri at pagkabigla na para bang tumigil ang oras sa aking paligid. Kaya naman nagtatakbo ko palabas habang sumisigaw. Miss Ligaya, hindi ko na iniisip ang posibleng reaksyon o panghuhusga ng mga nakarinig sa katabing unit. Sa oras na yon, ang tanging namayani sa akin ay takot at pagkadismaya at ang paninikil na lamig sa buong katawan ko na nagpapaalala sa akin kung gaano kakilakilabot ang nangyari sa loob ng unit na yon. Oh, Jasmine, ano yun? Bakit ka sumisigaw? May patay!
May patay sa kisame ng unit ko! Ano? Hoy, Elena! Lumabas ka dyan! Alam ko ng sikreto mo. Akala mo ba habang buhay mo akong maiisahan, ha? Baliw! Ano bang problema mo? Hoy, Elena! Huwag kang umastang cool dyan. Alam ko na kung bakit ang lakas-lakas mo. Kung bakit masyado kang magaling. Ano, ha? Umamin ka nga. Aswang ka, di ba? Pwede ba? Kung mambubulabog ka, yung may katuturan sana. Ah, ganun pala, ha? Etong bagay sa'yo. Anong ginawa mo? Bakit mo ako sinugatan? Ate Ina, anong ginawa mo? Saan mo nakuha yung kutsilyo na yan? Bakit mo siya hiniwa sa braso? Hindi ba halata? Etong babaeng to, manunugis ng aswang. Pero tingnan mo, kaya pala napakagaling dahil aswang din pala siya. Paano mo naman nasabi? Tama sa Jasmine. Tingnan mo. Itim ang dugo sa sugat niya. Sandali! Hindi ako masama. Hindi ko ginusto to. Anong hindi, ha? Ang sabihin mo, sinadya mo yan para maging mas mabilis, mas maliksi. Pabida ka kasi. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit ko naman sasadyain to? Abay, ewan ko sa'yo. Baka desperado kang magpasikat kay bossing. Sandali lang. Tama bang pagkakaintindi ko? Mga manunugis kayo ng aswang? Maging ikaw, Ate Ina? Ganun na nga. At itong si Elena, manunugis din. Pero may lahi rin palang aswang. Kailangan malaman to ni Lola. Sandali! Sandali! Hindi ako mananakit, okay? Promise, hindi ako masama. Ang kinakain ko lang ay mga biktima ng mga aswang. Yung mga kinuha na nila. Hindi ko kayo balak saktan. Kahit na. Aalamin pa rin natin kung matatanggap yan ni bossing. Sandali. Sinong bossing? Gusto mong malaman? Sumama ka sa amin. Halika, Elena. Hindi pwede! At bakit naman hindi? Kailangan ko ang trabaho to, Ate Ina. Trabaho? Marami ka bang binubuhay na anak, ha? Trabaho ninyo to, Ate Ina? Kumikita kayo sa panunugis ng aswang? Aba, oo naman. Sino pa ba naman ang gagawa nito kung hindi kami? Pera rin to, Jasmine. Buhay to. Ngayong alam na natin ang kailangan nating malaman, Jasmine. Mas mabuti sigurong wag na tayong sumama sa kanila. Sige. Hindi pwede! Kung ipapaalam mo na kay bossing ang pagiging aswang ko, Ate Ina, edi ibubuking ko rin ang ginagawa mo. At ano naman yon, ha? Napalpak ka at marami ka nang nabibiktimang inosente. Walang iya ka talaga. Masyado kang pabida. Patas na tayo ngayon, Ate Ina. Kaya pwede ba? Itiko mo ang bibig mo at yan din ang gagawin ko. Isa pa, nakita ko na ang matagal na nating hinahanap. Ang ano? Ang manunugis na may lahi ring aswang. Bumalik na siya sa baryong to para maghasik ng lagim. Pinaglololo ko mo ba ako, ha? Hindi ba't ikaw na nga yun? Hindi ako yun! Baguhan lang ako, di ba? Pero tamang narinig nyo. Nahanap ko na siya. Wala tayong oras dito, Jasmine. Tara na. Jasmine! Ano? Hindi ka ba ba aamin? Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ka naman talaga vlogger, di ba? Isa kang manunugis, Jasmine. At may lahi kang aswang! Matagal ka nang hinahanap ng grupo namin. At ang makakahuli sa'yo, may malaking gantimpala. Ibig sabihin, sinadya mo talaga magpalay sa aswang? Para masundan mo si Jasmine, ganun ba? Teka, hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Nung unang pumunta ako sa baryong to, ramdam ko ng presensya niya eh. Pero nahuli na ako. Nakaalis na siya noon. Ano? Ngayon ko lang naman nakita si Jasmine sa baryong to, ba? Akala mo ba talaga dayuhan lang siya? Nalaman kong dito isinilang ang manunugis na aswang na hinahanap natin. Bumalik siya dito para bisitahin ang sinilangan niyang baryo. At malamang, para maghasik ulit ng lagim. Nababaliw na kayong lahat. Tara na, Gino. Sabi walang aalis eh! Jasmine! Ano ba? Bakit mo siya inuntog? Shit! Hindi ako papayag na ikaw lang ang makikinabang sa malaking isda na yan, Elena. Dahil sa malakas na impact ng pagkakahampas ng ulo ko sa pader,
Bumagsak ako sa sahig at nanlabo ang paningin ko, Miss Ligaya. Pero kahit ganoon, kitang-kita ko pa rin ang nangyari. Ang bawat galaw sa paligid ko, lalo na nang matapos sabihin iyon ni Ate Ina, ay sa malakas niyang hinapas ng puluhan ng kanyang hawak na kutsilyo ang ulo ni Gino. Ang susunod na eksena, Miss Ligaya, ay malinaw na nagpapatunay na hindi natatapos ang lahat sa katotohanan. Madalas ang kasunod doon ay panganib at takot na hindi ko maipaliwanag. Nang magising ako, napadpad ako sa loob ng isang silid. Madilim, basa ang sahig, at ramdam kong nakagapos ang katawan ko sa paanan ng isang lamesang gawa sa metal. Sa tabi ko naramdaman ko ang isa pang katawan at alam kong iyon ay kay Gino. Hindi nagtagal matapos kong may adjust ang paningin sa madilim na paligid. Biglang sumiklab ang liwanag at bumungad sa amin ang problemadong mukha ni Ate Ina. Punong-puno ng galit at pahirap na nagpapahiwat sa bawat takot na naramdaman ko sa sandaling iyon. Ate Ina, anong ginagawa mo sa akin? Please! Huwag kang maingay. Nasa kabilang kwarto lang si Elena. Alam mo namang baliw yun, baka marinig ka pa. Ano bang balak niyo sa amin? Bakit niyo kami tinali dito? Hindi ka naman talaga dapat madadamay, Gino. Kung hindi mo lang laging kabuntot itong si Jasmine. Ate Ina, hindi naman talaga totoo yung sinasabi ni Elena. Hindi nga ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan eh. Malalaman natin mamaya kung totoo yan o hindi. Kaya habang hindi pa sigurado, makisama na lang kayo't manahimik. Kung hindi lang talaga sira ang ulo ng Elena na yon, may kutob na pala. Hindi man lang ako sinabihan. Balak talagang solohin ang premyo. Napaka-selfish, nakakainis. Dito na muna ang mga yan. Ano? Bakit? Nasaan na si Bossing? Si Bossing na lang pupunta rito. Kaya maghintay na lang tayo. Hindi ba delikado to? Baka mag-ingay ang dalawang yan. Malaman pa ng ibang nakatira sa katabing unit. Kasama pa naman ang apo ni Lola Rosita. Malamang, bubusalan natin. Lagyan mo ng plaster ang bibig para hindi na makapagsalita. Ano? Hindi, Elena, nagkakamali ka. Hindi talaga akong hinahanap mo. Tumahimik ka na lang pwede. Naiirita ako sa boses mo eh. Huwag ka na lang magipagsagutan, Jasmine. Baka pati ako madamay. Ha? Hindi mo ba naalala yung ginawa nila? Doon sa lalaking natagpuan ng mga pulis. Paano kung kainin niya ako? Para takutin ka. Total, sabit lang naman ako dito. Hindi naman nila ako kailangan. Oo na! Eto na nga, oh! Oh, lalagyan ko ng plaster yung bibig nyo, ha? Huwag na kayong malikot para hindi kayo masaktan. Kahit anong pagmamakaawa nyo pa dyan, kahit umiyak pa kayo, hindi namin kayo pakakawalan. Bilisan mo na! Dami pang satsat eh. Maghintay ka nga! Tusan mo pa ako, kainis. Nilagyan ni Ate Ina ng plaster ang bibig ni Gino. Sa mga oras na yon, Miss Ligaya, para bang parehong malalim ang iniisip namin. Tahimik ako at ganoon din si Gino. Ni isa sa amin ay walang gumagawa ng kahit anong bagay para makawala. Tahimik lang kami, para bang parehong nag-iisip ng malalim. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Helena. Nang sagutin niya ito, hindi namin narinig ang kabilang linya. Pero maliwanag na ang bossing niyang tinatawag ang kausap. Nang humarap siya sa amin, sinabi niya na nagbago ang plano ng kanyang boss. Ngunit hindi niya sinabi kung ano yun. Ang susunod na mangyayari, Miss Ligaya, ay ang bagay na tuluyang magbibigay sa akin ng bangungot. Sa lahat na nangyari, hindi na namin namalayan na sumapit na pala ang gabi. At sa ganong oras, alam namin si Lola Rosita ay sarado na ang buong bahay at nagpapahinga sa loob. Kaya naman nang hilahin kami palabas ni Helena at Ate Ina, pareho kami ni Gino na hindi nagpasaway. Tahimik kaming sumunod. Malamang ay dahil ayaw nilang madamay ang kanyang lola. At ako naman ay alam kong wala ring mangyayari kung sisigaw kami. Bukod sa maaaring madamay si Lola, imposible rin na may makailam na ibang tenants. Kahit ilang beses nilang narinig ang kakaiba sa apartment, wala namang ginawa para makatulong. Nakarating kami sa gubat. Sa likuran ng apartment na noon ay tanaw-tanaw ko lang.
Anong gagawin niyo sa amin dito? Hindi ba masyadong delikado to, Elena? Madaling matatagpuan ang katawan nila kung dito natin sila papatayin. Papatayin? Papatayin niyo kami? Hindi pa. Iniutos lang ito sa amin ni Bossing. Don't worry. Hindi namin kayo papatayin. Pero dito malalaman natin ang totoo kung talaga nga bang hindi ikaw ang hinahanap naming aswang na manunugis. Paano? Anong balak ninyong gawin? Tatakbo kayo mula rito. Kung ikaw ang manunugis, ang mga patibong na ginawa namin sa iba't ibang parte ng gubat na to ay papatayin ka, Jasmine. Pero kung hindi, wala kaming choice kundi patayin ka. Ano? So kahit siya ang hinahanap nyo o hindi, papatayin nyo pa rin siya? Oo, at maging ikaw. Kailangan lang muna naming makasiguro. Tama. Ang sabi ni Bossing, siguraduhin muna natin kung totoong si Jasmine ang hinahanap namin. At ito lang ang nag-iisang paraan para malaman yun. Hindi ako ang hinahanap ninyo. Pangako, inosente ako. Hindi ako aswang o manunugis. Tao ako! Tao ako! Kung ganon, takbo na! Para malaman na natin ang totoo, takbo! Shit! Tara, Jasmine! Takbo! Mabilis kaming tumakbo ni Gino, Miss Ligaya. At alam naming isa sa dahilan ay paraan iyon para makatakas. Kaya naman habang tumatakbo kami sa loob ng madilim na gubat, pareho kaming lumilinga sa paligid para hanapin ang pwedeng daanan. Ngunit habang lumalayo kami, para bang lalo lang kaming nakukulong sa kadiliman ng gubat. Kung hindi dahil sa liwanag ng buwan na pilit na sumisingit sa pagitan ng mga puno, hindi na namin makikita ang aming daraanan. Pero kahit ganoon, Miss Ligaya, nagiging maingat pa rin ako. Wala akong sapin sa paanon at natatakot akong masugatan na maaaring maging dahilan kung bakit lalo akong hindi makakalabas ng gubat. Kaya naman sa mabilis na kilos ko habang tumatakbo, nakatutok lamang ang aking paningin sa lupa. Hindi nagtagal, biglang may tumama sa ulo ko, Miss Ligaya. Mamasa-masa ito at parang may ilang likidong pumapatak pa sa aking uluhan at noo. Nang tiningnan ko para alamin kung ano iyon, napabagsak ako sa gulat nang makita ko ang isang nakatiwarik na bangkay sa aking harapan. Nakasabit ang mga paa nito sa puno, wakwak ang tiyan, pero nandoon pa rin ang ilang laman. Nakalabas ang ilan na parabang sinadya lang ipakita. Wala rin itong ulo, kaya tuloy-tuloy ang pagpatak ng dugo mula sa leeg nito. May patay dito! Huwag ka nang huminto. Tara na, hayaan mo na yan. Pero, Wala nang pero, tara na. Hindi mo ba naiisip na baka yan ang sinasabi nilang patibong para sa'yo? paano naman? Iniisip nila na isa kang manunugis ng aswang. Malamang, akala nila madadala ka sa ganong patibong. Tara na nga, Jasmine, ano ba? Muli kaming tumakbo, Miss Ligaya. Pero sa pagkakataong iyon, nawala na ang determinasyon at pagkakumpuso ko. Napalitan iyon ng matinding kilabot at pagkamanhid at sakit ng ulo na hindi ko maintindihan. Si Gino na mahigpit na nakakapit sa kamay ko ay mabilis akong hinihila habang patuloy kaming lumulusot sa pagitan ng mga puno at sanga. Pilit niyang hinahanap ang daan palabas. Kahit halatang hindi rin siya pamilyar sa gubat na iyon, kapag hindi kami nasasalubong ng matataas na punong tila walang katapusan, napupunta naman kami sa mga daanang wala nang lulusutan. Paulit-ulit lang, Miss Ligaya. Parang umiikot kami sa iisang lugar. Hindi nagtagal, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam na para bang may isang bahagi sa akin na naging alerto. Habang abala si Gino sa paghahanap ng daan, ako naman ay panayang lingon sa aking paligid. Ramdam ko may sumusunod sa amin. At hindi lang iyon sina Helena o Ate Ina. Alam kong iba, Miss Ligaya. Dahil naaamoy ko sila sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Parang sa isang iglapay naging matalas ang pang-amoy ko. Ilang sandali pa, biglang kumalansing ang tunog ng mga kampana. Sunod-sunod, nakakairita, nakakahilo, at sumusuot sa tenga ko hanggang sa mapaupo na lang ako sa lupa. Tinatakpan ko ang aking mga tenga dahil na rin sa sobrang sakit at pagkalito. Jasmine, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ang ingay.
Ang sakit sa tenga! Nang ano? Ano bang naririnig mo? Jasmine, hoy! Ano ba? May naririnig akong kalansing ng bell. Gino, may sumusunod sa atin. Ano? Wala naman akong naririnig. Hindi, Gino. Meron. Dinig na dinig ko. Hanggang ngayon. Ayaw huminto. Jasmine, walang bell. At wala ring sumusunod sa atin. At kung meron man, malamang sina Elena yun. At si Ate Ina. Kaya tumayo ka na dyan. Tara na. Kailangan nating makalabas dito at makahingi ng tulong. Muli na naman kaming tumakbo, Miss Ligaya. Pagod na ako noon. Pero napansin kong bakit parang hindi ko naramdam ang pagod. Kapag tinitingnan ko si Gino, ganun din siya. Normal lang ang paghinga. Walang kahit bahid ng pagod o takot sa muka. Ngunit hindi nagtagal. Muli kaming nakasalubong ng isa na namang bangkay. Kapareho ang itsura ng una naming nakita. Nakatiwarik, wakwak ang tiyan at nakabitin sa puno. Sa mga sandaling iyon alam kong ito na ang tinutukoy na patibong ni Helena. Pero nang akmang lalampasan namin ang bangkay, Miss Ligaya, biglang gumana muli ang aking pangamoy. Huminto ako sa kinatatayuan ko. Lumingon at parang wala sa sariling lumapit sa katawan. Unti-unti akong natulala sa sariwang lamang nakalabas sa kanyang tiyan. Hindi ko maintindihan kung bakit pero itinaas ko na ang kamay ko para hawakan iyon, para damhin. Lasapin ang dugong lumapat sa aking balat. Sa puntong iyon malinaw sa akin kung ano ang ginagawa ko, Miss Ligaya. Pero parang wala na akong kontrol. Alam kong mali at gayon pa man parang kailangan ko yon. Nang akmang hawakan ko na ang laman, malakas na hinampas ni Gino ang aking kamay. Sinigawan niya ako, hinila palayo at sabay kaming nagtago sa ilalim ng malaking ugat ng puno. Doon niya ako inalog-alog ng paulit-ulit habang ako na may parang gising. Ngunit hindi pa rin lubusang bumabalik sa aking sarili. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Bakit mo ginawa yun? Gusto mo talaga mapatay ka ni Elena? Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Ayusin mo yung sarili mo, Jasmine. Kung ayaw mo mamatay ng maaga, sumunod ka sa akin. Sandali. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Parang may kakaiba. Hindi mo na kailangan pang isipin yan ngayon. Ang importante, makaalis tayo dito. At ikaw, mas mabuti bang bumalik ka na muli sa Maynila? Gino, nandito na naman siya. Yung bell, naririnig ko na naman. Ano? Jasmine, wala naman ako naririnig eh. Tara na, tumakbo na lang tayo. Gino, ang sakit sa tenga! Bilisan na natin ang pagtakbo. Tara na! Shh! Wait, huwag ka maingay. May naririnig ko na mga yabag papalapit sa atin eh. Baka sina Elena yun. Hindi sila yun. Mga bata ang parating, Gino. Ano nangyayari sa akin? Naririnig ko sila at parang naamoy ko sila. Shit, masama to. Tara, kung may mga bata sa gawing yun, ibig sabihin, doon ang daan palabas ng gubat. Tara na! At Jasmine, paglabas natin dito, ano man ang mangyari, huwag mo akong bibitawan na. Naintindihan mo ba? Oo, naintindihan ko. Ipinagpatuloy namin ang pagtakbo, Miss Ligaya. At ilang hakbang lamang ay tuluyan na naming narating ang palabas na daanan. Hindi ito kalsada o anumang road. Isa lang itong makipot na landas na para bang nagiging daan lang dahil sa paulit-ulit na naaapakan ng tao. Habang sinusundan namin ang marka ng daan, nakarating kami sa likuran ng bahay ni Lola Rosita. Akala ko noon ay magtatago kami roon para tumawag ng pulis. Ngunit hindi. Hinila ako ni Gino patungo sa kanyang apartment, Miss Ligaya. Pagdating doon, hindi ko inaasahan ang nakita ko sa loob ng silid. Sa bawat sulok ng pader, may malalaking canvas. Ang iba ay nakasandal sa ibaba. Ang ilan ay magkapahatong dahil sa dami. O kaya naman ay magulong nakasalansan sa sahig. At lahat ng iyon, Miss Ligaya, iisa ang laman ng portrait. Isang portrait ng babaeng nakapulang damit. May hawak na kamerang duguan. At sa likod nito ay pakpak na tila sa isang halimaw. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakakilabot dahil ang babae ay hindi ko maitatangging ako yon.
Mula sa mga mata, ilong at pugis ng muka, walang pinagkaiba sa aking itsura. Gino, ano to? Ikaw, hindi to ang gusto kong gawin para sabihin sa'yo. Pero total, nasa ganitong sitwasyon na tayo. Wala na akong magagawa kundi aminin sa'yo ang lahat. Pero, bakit meron ka nito? Ikaw bang gumawa lahat niyan? Oo, Bakit? dahil simula nung makita kita nung unang gabi mo dito sa baryo, alam ko na kung sino ka. Ano? Jasmine, tama ang sinasabi nila. Isa kang aswang na manunugis. Kilala na kita noon pa. Teka, hindi kita maintindihan, Gino. Ano bang sinasabi mo? Anak ka ng isang manunugis at aswang. Nanirahan ng mga magulang mo rito sa apartment na to. Kilala pa sila ni Lola Rosita. Gino, nasa Maynila ang mga magulang ko. Tatay ko isang businessman. Nag-iisa akong anak. Pumunta ako sa baryo na to dahil... Dahil tumakas ka sa tatay mo, di ba? Naglayas ka, tama ba? Kaya kahit marami kang pagkakataon na magsumbong sa pulis, hindi mo ginawa. Hindi naman ako ganong kasama para katakutan ka, Jasmine. Pero sumunod ka sa akin at huwag kang tumawag ng pulis. Alam mo kung ayaw mong malaman nila na nandito ka. At hindi ka rin naman talaga nagbablog, di ba? Gusto mo lang i-record ang sarili mo para patunayan sa tatay mo na kaya mo nang mag-isa. Hindi. Huwag ka nang tumanggi pa. Wala na rin kwenta yan. Nung matapos kitang mapanaginipan, kinilala ko kaagad kung sino ka at kung saan ka galing. Bakit? Kumampun lang ako. Bakit wala akong maalala? Hindi ko alam ang sagot dyan. Pero alam ko na ikaw ang batang kalaro ko noon. Sigurado ako na anak ka ng napatay na aswang at manunugis dito sa baryo. Ibig mong sabihin? Talagang akong hinahanap nila Elena at Ate Ina? Ganun na nga. Alam ko rin ang tungkol sa mga manunugis na yan. Bata pa lang ako. Binanggit na ng mga taga-baryo. Karamihan sa kanila, hindi naman talaga tumutulong. Pumapatay lang ng mga normal na tao. Kung sino ang napagbintangan, papatay nila. Malamang, yun din ang dahilan kung bakit sinadyang magpalay si Elena. Para malaman ang pagkakaiba ng aswang at tao. Ginagawa lang nila lahat ng ito para sa pera? Tama. At kapag hindi ka naging matalino, papatayin ka nila. Lalo na si Elena. Dahil mapapantayan niya ang lakas mo. Pareho kayong manunugis at aswang. Pero, hindi naman ako kagaya ng tunay kong mga magulang. Normal naman ang buhay ko. Alam ko. Pero kapag nagpadala ka sa gutom o sa amoy tulad na nangyari kanina sa gubat, pasensya na Jasmine, pero kahit ako, hindi kita hahayaang mabuhay pa. Anong gagawin ko? Bumalik ka sa Maynila. Huwag mo nang balikan ang baryo na to. Paano kung mahuli ako ni Elena? Kailangan muna natin silang patayin bago ka umalis. Ano? Hindi na sila mga tao. Nawala na ang kaluluwa ng dalawa. Si Elena, isang aswang. Si Ate Ina, isang sirang manunugis. Marami sa kanya napapatay ang inosenteng tao. Puro pera na lang nasa isip niya. Hindi ko kayang pumatay. Siguro hindi pa sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kapag alam mong nasa panganib tayo, gagawa ka ng paraan para makatakas. At kung may pagkakataon, gawin mo yun, Jasmine. Paano kung tuluyan na akong maging masama dahil sa gutom na yan? Kung gano'n na mangyari, magiging aswang ka ng tuluyan. Magugutom ka sa laman at papatay ka ng maraming tao. Pag nangyari yun, ako mismong papatay sa'yo. Kaya siguraduhin mong hindi ka magpapadala. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Mabuti. O ano, handa ka na? Anong plano mo? Paano natin sila matatalo? Sandali. Heto, hawakan mo tong punyal. Yang kutsilyo ang makakapatay ng aswang. Kailangan mo lang siyang saksakin sa puso at tapos na. Pero mag-iingat ka, Jasmine. Tandaan mo, isa ka ring aswang. Kaya pwede ka ring mapatay
kung hindi ka magbantay. Tumango ako nang marahan kay Gino noon at nakinig ng mabuti sa kanyang binabalak na gagawin. Nang matapos iyon, hindi na namin pinatagal pa ang paghihintay. Biglang kumalabog ang pintuan ng apartment ni Gino at agad na pumasok si Helena at Ate Ina. Parehong galit at nag-aalitan sa bawat kilos at tingin. Aaminin ko, Miss Ligaya, ginagapang na ako ng takot sa mga oras na yon. Ramdam kong tila bawat ibla ng katawan ko ay naninigas sa pangamba. Ngunit kahit ganoon, wala akong magawa kundi sundin ang plano namin ni Gino. Sapagkat alam kong kahit paano ay ito ang aming tanging pagkakataon para makalabas ng baryo ng buhay. Sa halip na umatras, pinil kong ikalma ang aking sarili at harapin ang problema. Bagamat ramdam kong bawat segundo ay maaaring magdala ng panganib. Sinasabi ko na nga ba eh. Tama ako. Ikaw nga ang hinahanap namin. Hindi namin kayo babalikan ng gulo. Kaya hanggat maaari pa, umalis na lang kayo. Ano naman ang laban ng katulad mo sa amin? Hindi niyo ako kilala. At wala rin kaming pakialam sa'yo. Baka nakakalimutan mo kung sino ang ama ni Jasmine, ha, Helena? Pinuno siya ng mga aswang. Kaya kahit aswang ka rin, hindi mo mapapantayan ang lakas ni Jasmine. Talaga ba? Tingnan na lang natin. Mabilis ang mga sumunod na mga nangyari, Miss Ligaya. Agad akong sinugod ni Helena. Si Gino naman ay inambang saksakin ni Ate Ina. Pero nagulat din ako sa bilis niyang kumilos. Maliksi siya at magaling makipaglaban. Para bang isa sa mga karakter sa action movie. Si Ate Ina naman, kahit babae ganun din. Halos nagpapalitan lamang sila ng sipa at suntok. At ni isa sa kanila ang natatamaan. Ako naman ay wala namang mahagawa kundi umatras at umiwas kay Helena na ngayon ay namumula at nanilisik na ang mga matang nakatingin sa akin. Sa bilis niya hindi ko maintindihan kung paano ko siya naiiwasan, lalo na nang akmang kakalmutin niya ako at mabilis kong napigil ang kanyang kamay. Pagkatapos noon malakas ko siyang itinulak na naging dahilan kung bakit siya tumilapon palabas ng apartment building. Maging si Gino at Ate Ina ay namimilog ang mga mata at napalingon sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Lalabas ba ako para lapitan si Helena o tatakbo na lang? Pero bago pa ako nakapagdesisyon, muling sumugod si Helena sa akin. Siguro dala ng adrenaline, agad ko siyang sinalubong at doon muli kaming nagpalitan ng atake. Magaling siya, mas magaling kay Ate Ina. Ilang beses niya ako nasuntok. Pero hindi iyon ang pinakakamangha-mangha, kundi ang katotohanan na nagagawa kong makaganti. Nagagawa kong ibalik ang mga suntok niya sa kanya. At sa huli, siya ay tuluyang napahiga sa lupa. Siguro kahit wala akong karanasan sa pakikipaglaban noon, Miss Ligaya ang lamang ko sa kanya ay natural na galaw ng katawan ko. Nakakatuwa at nakakamangha na sa parehong pagkakataon ay nagagamit ko yon. Pero nakakatakot din. Dahil bukod sa ayaw kong makapatay, ayaw ko rin talaga maging halimaw. Pero hindi rin talaga natin hawa ang ating tadhana. Ilang taon kitang hinanap. Nagpabalik-balik na ako sa baryong to para lang mahanap ka. Hindi naman ako masama. Kahit na totoo man na aswang ang tatay ko at manunugis ang nanay ko, hindi ako kagaya nila. Namumuhay ako ng normal bilang tao. Tingin mo ba may pakialam ako dyan? Ang presyong nakapatong sa ulo mo ang gusto ko. Kaya mabuti ka man o hindi, wala akong pakialam. Sandali! Gino, Sigurado ka bang may kapalit ng malaking halaga si Jasmine? Anong klaseng tanong yan? Sa palagay mo ba gagawin namin to kung wala? Anong tingin mo sa amin? Mga bayani na nagliligtas ng tao? Sino unang manunugis pa yata ang mga kwento sa'yo ng lola mo, Gino? Alam ko naman na pera lang ang habol nyo. Kaya nga kahit haka-haka lang, pinapatay nyo, di ba? Saan mo naman nalaman yan? Sabi ko na sa inyo, Ate Ina, hindi nyo ako kilala. Manahimik ka na lang! Wala kami pakialam kahit sino ka pa eh. Ano ngayon kung marami kang nalalaman tungkol sa amin? Mamamatay ka rin naman ngayong gabi!
Baka naman pwede pa natin pag-usapan to. Kung pera lang ang habol mo, pwede kitang bayaran. Basta huwag niyo lang kaming saktan. Ganun ba talaga kababang tingin mo sa amin, ha? Sa trabaho namin bilang mga manunugis, isang malaking oportunidad ang mahuli ka. Pero wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Kung iisipin, mas masama pa nga kayo kaysa sa akin eh. Pumapatay kayo ng mga aswang. Kahit na karamihan sa amin, gusto na rin mamuhay ng normal. Bakit hindi niyo muna alamin bago pumatay ka agad? Alam mo, Jasmine, itiko mo na lang yung bibig mo, ha? Kung may masama dito, ikaw yun! Tao ako, at hindi ka gaya mong may lahing halimaw. Ano ngayon kung inosente ka? Bukas makalawa o sa isang linggo, malaki pa rin ang posibilidad na pumatay ka ng tao. Dahil sa kumakalamong sikmura. Hindi mangyayari yan, Ate Ina. Hindi ako halimaw! Kahit paulit-ulit pa pang sabihin yan, halimaw ka pa rin! Aswang! Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman noon, Miss Ligaya. Galit ba o lungkot? Dahil may katotohanan ng sinabi niya. Basta ang alam ko parang may sariling isip ang katawan ko noon. Kahit anong pilit kong ayusin ang sarili, ikalma, papanatagin ang loob, para bang sasabog na ako. Nag-iinit ang balat ko, maging ang aking mga mata. Pakiramdam ko ay nagliliyab na ako sa loob. Hindi na ako mapakali. Ang gusto ko na lang ay isigaw ang lahat ng namumuo sa aking tiyan. At nang ibuka ko ang bibig para sana huminga, doon na nagbago ang lahat. Sa puntong yon alam kong hindi na ako ang kumokontrol sa aking sarili. Malakas akong sumigaw at bigla ko na lamang sinakal si Helena. Kitang-kita ko, Miss Ligaya, kung paanong pigil-hiningang pilit niyang inaalis ang kamay ko sa kanyang leeg. Pero hindi ko magawang bitawan. Para bang pati ang utak ko ay hindi na kayang utusan ang katawan ko. Sunod-sunod ang pilit niyang pagkalmot sa akin. Ngunit lalo ko lamang siyang inilayo. Sinasakal ng mas mahigpit pa. Hanggang sa hindi ko na marinig ang sarili kong hininga. Tanging hagalpak na tawa na parang sa demonyo ang lumalabas sa akin. Kung magiging demonyo man ako, sisiguraduhin kong ikaw ang kauna-unahang mapapatay. Sinasabi ko na nga ba? Halimaw ka rin talaga! Nagtatago ka lang sa inosente yung mukhang yan! Ano naman ngayon? Hindi naman kasi ako katulad mong nagkakandara pang maging malakas. Akala mo ba mapapantiin mo ko dahil nag-aswang ka rin? Masyado kang mataas mangarap. Hindi basta-basta ang lahing to. Hindi mo ko kilala. Kayo? Huwag mong sabihin. Oo. Nasa katawan ng nakikita mo ngayon ang kanyang ama. At ako yon. At habang may mga katulad mo na gustong saktan siya, sa kabila ng kanyang pamumuhay bilang normal, hindi ako aalis hanggang hindi nauubos sa mga katulad ninyo. Matapos yon, Miss Ligaya, walang pag-aalinlangan ang naramdaman ko nang mahawakan ko ang punyal na ibinigay ni Gino sa akin sa likuran habang sinasakal ko si Helena. Dinig ko ang mga sigaw ni Ate Ina habang si Gino naman ay pilit siyang pinipigilan na makalapit. Pinagpatuloy ko ang mahigpit na pagsakal at noon ay tuluyan ng hindi na makawala si Helena. Gumagawa siya ng paraan para makatakas, ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya makaalis sa aking mga palad. Kaya walang pag-aalinlangan kung dahan-dahang ibinaon ang punyal sa kanyang dibdib. At pakiramdam ko noon ay para bang pinapanood ko ang pag-agos ng itim na dugo sa katawan niya. Isang bagay na hindi ko maitatanggi sa aking sarili. Habang sumisigaw na malakas si Helena sa sakit, nakita ko rin kung paano tuluyang nagpalitan ng atake si Gino at Ate Ina hanggang sa masaksak ni Gino si Ate Ina sa tiyan. Bago pa bumagsak sa sahig si Ate Ina, tanda ko pa kung paano niya isinumpa si Gino at sinabing babalikan niya at papatayin siya. Pero hindi pa man natatapos sa mga salitang iyon ay binawian na siya ng buhay. Sa sobrang pagod, bigla akong napabagsak sa sahig. Isinubsob ko ang mukha ko sa aking mga palad at habang ganoon ang aking ginagawa, narinig ko ang yabag ng mga paa, ang tunog ng bell at ang pagbagsak ng mga pintuan at bintana ng kapitbahay na wala namang pakailam sa kanilang paligid.
Magaling, Gino. Sinabi ko na nga ba, maaasahan ka pa rin. Mang Dino, Kumusta ka, Iha? Alam kong napagod ka ng gusto. Halika, doon tayo sa bahay ni Rosita. Kanina pa siya naghihintay sa'yo. po? Bakit po? Halika, sumunod na lang tayo. Sumunod naman ako sa kanila, Miss Ligaya. Lumabas kami ng apartment building at agad na pumunta sa bahay ni Lola Rosita. Pagbukas ng gate, nakita namin siya sa labas ng kanyang pinto. Tahimik na naghihintay. Para bang kanina pa naroon at nakikinig sa lahat ng nangyayari sa aming gusali. Hindi man lang siya nagulat sa itsura naming dalawa ni Gino. Agad lamang niya kaming pinapasok. Inabutan niya kami ng maiinit na tsaa para daw mawala ang masama naming pakiramdam na para bang alam niyang pilit kong pinipigil ang pagsusuka sa mga oras na yon. Bukod kasi sa kitang-kita ko ang mga dugong itim na nagkalat sa aking katawan, may kasabay pa itong mabahong amoy na hindi ko maintindihan. Palibhas at biglang nawala ang nakagapo sa akin na takot sa engkwentro noon para bang bumalik na rin ang dati kong pakiramdam. Malaking tulong naman ang ginawang tiyaan ni Lola Rosita at agad nawala ang sama ng pakiramdam ko. Kaya habang nag-aayos ako ng sarili, pinupunasan ko ang aking katawan ng basang tela na inaabot ni Lola Rosita, pati na rin ang aking mga balikat. Ganon din ang ginawa ni Gino sa kanyang dugo ang mga kamay. Hindi nagtagal, kahit hindi pa kami nagtatanong, nagsimula na rin ang dalawang matanda na magpaliwanag sa akin. Matagal na nga kitang kilala, Iha. Unang tungtong mo pa lang sa apartment ko, alam ko na ikaw ang anak ni Rosa at Dante. Alam niyo po bang na hindi sila normal na tao? Oo, alam ko ang lahat. Ako mismo ang nangaral sa kanila na mamuhay ng normal para sa ikabubuti ng kanilang anak. At ikaw yon. Ang pamilya ko mula rin sa lahi ng mga manunugis. Pero hindi ko inakala na ganito na ang ilang manunugis ngayon. Hindi ko lubos maisip na dinadamay nila ang mga inosente para lang sa pera. At yan ang dahilan kung bakit ako lumapit kay Gino para tulungan, pigilan sina Elena at Ina. Pareho na silang hindi na makontrol. Isang palpak at isang nagyayabang. Nang malaman kong kahit inosenteng tao ang pinapatay ni Ina, noon pa lang gusto ko na siyang alisin sa pagiging manunugis. Pero matanda na ako. Alam kong hindi nila kami papakinggan at kayang-kaya nilang tumalo sa akin. Ibig niyong sabihin, kayo po ang tinatawag nilang bossing? Ganun na nga, Iha. Pero bakit hindi niyo na lang sila ipahuli sa pulis noon pa? Kilala ko ang dalawang yon. Wala silang sinasanto. Kapag pumatay sila ng otoridad at kumalat ang balita, paniguradong magugulo ang baryo. Pero parang wala namang pakialam mga taga-baryo. Mang Dino. May pakialam sila, Iha. Pero alam nilang walang magagawa ang pulis sa ganitong problema ng ating baryo. Ang lugar na ito ay pugad ng mga aswang. May mabubuti at may hindi. At alam ng lahat na may mga manunugis para pigilan ang mga aswang na yon. Kaya ang tanging gagawin ng iba ay manahimik at hayaan ang mga manunugis sa kanilang trabaho, ganun po ba? Ganun na nga, Iha. Wala din namang laban ng mga normal na tao sa katulad nila. Masyado silang maliliksi. Ikaw, Gino, bakit parang marunong ka makipaglaban? Gaya ni Lola, manunugis din ang mga magulang ko. At sila ang nagturo sa akin ng laban. Pero mas pinili kong manirahan sa Maynila para makatakas sa ganitong gawain. Siguro, nakatadhana talaga na pareho tayong umuwi ngayon para tapusin na lahat ng to. Siguro nga. Nga pala, Iha. Matagal ko nang gustong ibigay sa iyo to. Ngunit alam kong hindi mo naaalala ang mga magulang mo. Ano po yon? Ito ang mga larawan ng iyong mga magulang. Kinuha ko yan noong Pasko. Na magkasalo-salo kami rito sa bahay. Mahal na mahal ka nila, Jasmine. Ikaw ang buhay nila. Handa nilang talikuran ang lahat ng kanilang lahi para sa iyo. Pero, bakit po nila ako pinaampon? Nung nalaman ng ama ni Dante ang relasyon nila ni Rosa na isang manunugis, pinatay niya ang ina mo sa pag-asang mabawi ang anak niya at ikaw bilang apo. Pero isang gabi, nakatakas ang tatay mo.
Nakita niya ang isang negosyante na dumaan lang sa baryo. Ipinuslit ka niya sa sasakyan ng lalaki hanggang nadala ka sa Maynila. Pero bakit wala po akong maalala? Dahil bago niya gawin yun, humiling siya sa kanilang Diyos na makalimutan mo siya. At ang kapalit ng hiling na yon, mawawala na siya sa mundong ito. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Miss Ligaya. Hindi ako makapaniwala. Para bang panaginip lang ang lahat. Pero sa isang banda, sobrang bigat ng aking pakiramdam. Hindi ko inakalang may pagsasakripisyong nangyari noon para lang sa isang katulad ko. At ang ama ko na tinakasan ko pa noon sa Maynila dahil ayaw kong sindin ang gusto niya mangyari sa buhay ko. Siya pa ang tumanggap sa akin ng buong buo. Itinuring niya akong anak. Minahal niya ako na para bang hindi ako iba sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng tuwa at iya, Miss Ligaya. Akala ko kasi noon, kaya kong mag-isa, na hindi ko kailangang sumunod o makinig sa sinasabi ng iba. Pero matapos ang usapan naming iyon ni Lola Rosita, doon ko lang talaga naunawaan na hindi ako mabubuhay kung hindi dahil sa kabutihan at malasakit ng ibang tao. Kaya matapos yun, agad akong bumiyahe pabalik sa Maynila. Humingi ako ng tawad sa aking ama at nag-usap kami ng mabuti. Samantala si Gino ay naiwan sa kanilang baryo para ipagpatuloy ang trabaho niya bilang isang manunugis. Paminsan-minsan ay nagkakausap pa rin kami para magpumustahan. Pero dahil na rin sa abala sa kanya-kanyang buhay, bihira na iyon mangyari. Ngayon, isa na po akong businesswoman. Ang bagay na tinatakbuhan ko noon, ang mga pangarap ng tatay ko para sa akin, ay natutunan ko na rin yakapin. At sa pagkakataong ito, bukal sa loob ko, Miss Ligaya. Masaya na ako. Hanggang dito na lang po ang aking confession. More power po sa inyong channel. Para naman po sa ating mga listeners, may karanasan din po ba kayo na ganito? Yung tipong akala nyo normal lang kayo, na hindi naniniwala sa mga aswang o iba bang bagay na para sa iba ay kwentong panakot lamang. Pero sa huli, naranasan nyo mismo at nakita ng inyong sariling mga mata. Kung meron po, please share po sa comment section. Magbabasa po ako sa lahat ng inyong mga kwento. Maraming salamat po sa pakikinig.